sa inyong lahat ng nakikinig sa online love radio. Hindi ko alam paano simulan ang pagsusulat ng love story ko. Pero sa gayon, binigyan ako ng pagkakataon na ilahad sa inyo ang love story ko sa araw-araw ng mga puso. Maantig sana kayo sa aking kwento ng buhay ko at pag-ibig. Itago nyo na lang ako sa pangalan bilang Myla. Sa edad na 34 years old. Nagtapos ako ng kolehiyo hanggang nakipagsapalaran sa Manila. Nagtrabaho ako sa isang mall bilang isang sales lady. Ilang taon din ako sa company na yon. Hanggang umabot sa may nakilala akong isang lalaki na nagpapatibok ng puso ko. Ka-OLR, parang na love at first sight ako sa kanya. Sa araw-araw ko siyang nakikita sa trabaho at naging inspirasyon. Siya pala ay isang security guard sa company namin hanggang umabot sa pagkakataon na nagpakilala na kami sa isa't isa. Siya pala si Angelo, 30 years old. At ako naman noon ay nasa 20 years old. Dumating na nga sa point na lumalalim ang aming nararamdaman sa isa't isa. At di nagtagal, binigay ko din ang lahat. At pagtitiwala at pagmamahal ko sa kanya. At naging kami na nga mula noon. Thank you sa pagmamahal mo sa akin at sa mga effort mo. I really appreciate it. I'm looking forward na sana ay magkaroon tayo ng understanding palagi at hindi mo ako iiwan, hindi mo ako sasaktan. I promise na mamahalin kita ng tudong-tudo. Ikaw lang. Promise ko yan, ha? O, tara na. Kuha na tayo ng drinks. May mga drinks sila doon. Ano gusto mo? Wine? May wine sila. Or sa akin, cocktail na lang siguro kasi ayaw ko sa masyadong ma-alcohol. Tara na, i-enjoy natin.
Isang araw, nagtanong yung manager namin. Tinanong kami kung kami na ba talaga. Hindi na ako nagsinungaling pa. Umamin na ako kasi alam namin na mali ang ginawa namin. Alam ko na bawal sa aming company ang mag-boyfriend or mag-girlfriend. Kaya nilipat siya sa ibang establishment. At ako naman nananatili sa company na yon. Hanggang nagdesisyon si Angelo na magsama na kami sa isang bahay. At sabi ko naman sa kanya, magpaalam muna ako ng maayos sa tinitirahan kong pinsan. Lalo na pamilya ko. Oo, sagot niya. After 1 month, buo na ang pasya ko na magsama na nga kami. Kasi tapos na akong nagpaalam kila mama, sa mga kapatid ko at sa pinsan ko. At nagsama na nga kami sa isang bahay. Naging masaya naman kami sa araw-araw na pagsasama namin. At lalong mas nakilala ko siya ng lubusan. Minsan, may mga di namin ang pagkakaunawaan pero nasosolusyon na naman agad. Hanggang nagbunga nga ang pagmamahala namin sa isa't isa. Matagal ko na kasing pinapangarap na magkaanak kasi naiinggit ako sa mga katrabaho ko na may mga anak na at nasa running 29 na nga ako noon. Sobra akong masilan sa paglilihi at first time kong makaranas. Ngayon hanggang sa lumaki na nga si baby inside my tummy. Excited na akong makita siya, so nagpa-ultrasound na ako para malaman ang gender ni baby. And it's a girl. I'm so thankful kasi sabi ni Doc, malusog naman and healthy si baby. For now, still waiting kailan siya lumabas. Nang kabuwanan ko na mga anak, handa na kaming lahat sa paglabas ni baby. This is it na talaga hanggang lumabas na nga si baby on May 21, 2018. Very healthy si baby girl. Super duper cute. Ang saya ko, naiyak ako nang nakita ko. At nayakap ko siya, talagang isang ina na ako. Wala na akong masasabi
sa oras na yon, napaluha na lang talaga ako. And thank you God na ilabas ko siya ng normal. Nakauwi na nga kami sa bahay. Lahat masaya. Nakita si baby. Lumipas na maraming araw, abala na sa araw-araw. Buhay yung partner ko. Parang may iniisip na malalim. Naramdaman ko kasi. Kaya, tinititigan ko siya. Pasimple at lagi ng tahimik. Malaki talaga pinagbago niya. Siguro, sa nagdaang araw na busy ako sa baby namin, di ko na siya nabigyan ng atensyon. Sinubukan ko siyang kausapin at tinatanong ko siya kung may problema ba siya. Sabi niya naman, okay lang daw. So ako at first time mother, attention ko talaga ay nasa kay baby. Kinaumagahan, nagpaalam na siya, papasok siya sa trabaho. Nag-goodbye kiss siya sa amin ni baby. Ka-OLR, hindi ko alam na yun na pala ang last namin na makita siya at mag-kiss. Kasi gumabi na lang at kinaumagahan, di na siya umuwi sa bahay. Kinabahan na ako kasi di naman siya ganon. Pag overtime, nagpapaalam naman siya. Kahit late siya makauwi at nagmi-message siya sa akin. Kaya kinabahan na ako. Nagpatulong na ako sa mga kapatid ko. Baka ano na nangyari. Sabi ng sister-in-law ko, tawagan muna ka mag-anak niya. Baka umuwi sa kanila. At tinawagan nga. Sabi ng papa niya at doon ko nalaman na bumalik na pala sa Bicol nang di nagpaalam. Sinubukan kong tawagan, kaso ayaw niya akong kausapin. Gulong-gulo daw siya, gustong mapag-isa. Hindi ko lubos akalain saan ba ako nagkulang. Sa kanya? What reason? Bakit niya nagawa sa akin ito? Lalo na ngayon na may baby na kami. So wala akong magawa kasi decision niya na yun. Ayaw niya akong kausapin. Ginawa ko na lang, naging matatag ako para kay baby. At mag-move on sa taong iba na ang gusto. Di kaya ang obligasyon. Months old na si baby, patuloy pa rin kami sa buhay. Kinakaya ko kirot at pighati sa puso ko. Sabi ko, Lord, help me. Yun na lang ang nababanggit ko palagi. Thankful pa rin ako kasi andyan ang pamilya ko. Nagbibigay lakas
at hoping na malagpasan ang pagsubok na to. Nang di nagtagal, may isang opportunity na dumating sa akin. Yung kaibigan ko na nasa UAE, nag-hired sila as cleaners. Sinubukan kong mag-apply, baka makaalis agad. Mahirap ang desisyon na yon para sa akin, kasi maliit pa si baby. Pero ayaw ko namang lagi na lang kaming humihingi ng tulong sa mga kapatid ko para mabuhay. Anak ko, kaya nagpatuloy ako sa pag-comply ng mga requirements. Nang nasend ko na lahat ng mga requirements, tumawag ulit sa akin yung friend ko. Sabi niya, may visa na daw ako. First batch. Ako nasali. Makaalis ako agad. Bawat araw, naging malungkot ako. Kasi mamimiss ko ang anak ko. Sobra. At ang liit pa niya para iwanan. Dumating na ang time at araw ng pag-alis ko. Iniwan ko ang anak ko sa ate ko. Siya muna mag-aalaga kay baby at buong tiwala naman ako sa kanya na di niya pababayaan ang anak ko at maibigay naman niya ang tunay na pagmamahal sa anak ko bilang isang ina. Sobrang emotional ako sa pagkakataon na yun. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Aalis ba o hindi? Pero buo na ang pasya ko para sa ikabubuti ng lahat. For the future ni baby at para din sa sarili ko. A new life, new journey. Ika nga. At dumating na nga ako sa UAE. Iba pala, sobrang ganda. Sobra sa view, mga buildings, mga halaman sa kalsada, ang linis. Talagang maa-amaze ka at naninibago ako sa climate nila. Sobrang init, kahit madilim, mainit pa rin. Kinaumagahan, nag-report na kami sa agency, signing of contract. Then about sa law of Dubai. Lahat na yon na alam ko na. After morning, nag-start na kami ng training, then tuloy-tuloy na ang trabaho ko. Naging masaya naman ako sa mga new friends ko. Lahat kababayan ko. Kaya araw-araw ako tumatawag sa Pinas, para iparating ko na okay lang ako at nangungumusta na din ako kay baby. Maraming nagbago at nangyari sa buhay ko bilang OFW. Marami na ako nakilalang ibang tao, nakikisama sa ibang national, lalo na sa mga client namin. Araw-araw, okay naman ang takbo ng buhay ko. Hanggang
kaibigan na may pinakilala sa akin, isang Indian national na nagngangalang John. Okay naman siyang makasama. Parang ang bait naman niya. Maporma, respetadong tao. Every day off, namamasyal kami kasama mga kaibigan. Hanggang kinausap niya ang friend ko kung pwedeng mag-usap kami na kami lang. Kasi gusto niya daw akong makasama. Kasi magaan daw ang loob niya sa akin at nakikita daw niyang masaya akong makausap. Sabi ni John, nakikita daw niya sa akin na mapagmahal ako sa pamilya. Siguro nagkwento ang kaibigan ko. Naikwento niya ang buhay ko kay John. Kasi alam ng friend ko, nagtatrabaho ako para sa anak ko at sa pamilya ko. Weeks later, nagyaya na naman si John. Magbanding kaming magkaibigan. Hanggang umabot ang point na nakakausap ko na ng masinsinan. Nagkukwento siya about sa buhay niya at ako din. Nagsishare naman ng kwento ng buhay ko. Hanggang sinabi na niya sa akin na nag-admire siya sa akin. Sabi ko naman, hindi pa ako handa para pumasok sa mga bagay na yan. Bago pa lang ako naka-move on at priority ko ang obligasyon ng anak ko. At tugon naman niya, it's okay. I will give you time. Hindi naman ako nagmamadali. Basta ngayon, alam mo na may gusto ako sa'yo. Simula noon, walang araw na di tumatawag sa akin si John. After siya mag-work, pumupunta agad sa accommodation namin. Kung ano-ano ang mga dinadala niyang foods, groceries, gifts, and etc. At grabe mag-effort. Mag-antay sa akin gang matapos ako sa work. 10 p.m. na kami makakauwi sa accommodation. He's still waiting outside. After 5 months siyang nanligaw sa akin, nakita ko naman lahat ng effort niya at seryoso talaga siya sa akin. Sinagot ko na nga siya. Hanggang naging BF ko na nga siya. Marami akong sinasabi sa kanya kasi nagtiwala na ako sa kanya. I'm hoping na di niya ako saktan at maging promise naman niya yon. At sabi niya sa akin,
Kung ano ang obligasyon mo, obligasyon ko na rin. Halos sa gabi after work, nag-spend ako ng oras para sa amin. Sabay kaming mag-dinner, bonding at kwentuhan. Kahit maliit lang na time, pinagkasya namin. Kasi may curfew ako until 10 p.m. I'm happy, John. I love you. I love you, John. Mag 1 year na ako sa tinatrabahuan ko. At kinausap niya ako na mag-resign na ako sa trabaho. Babayaran niya ang break contract ko. At sabi ko naman, paano ang obligasyon ko? Sabi niya, don't worry, di ba sabi ko sa'yo, kung anong obligasyon mo, obligasyon ko na rin. At may mas magandang trabaho para sa'yo. Kaya napayag na ako. Nagpasa na ako ng resignation paper. And after na ma-approve, at okay ang settlement na namin, ng manager, at nung okay na ang lahat-lahat, wala nang problema sa company namin. Wala na din akong problema about sa pag-exit. Ang tanging hiling ko na lang at dasal, Lord, gabayan mo ko sa mga naging desisyon ko. Okay naman kami ni John. Kumuha siya ng apartment at nagsama na nga kami. Inayos niya ang papers ko at nakapasok nga ako sa isang company
na pag-aari ni John. Naging masaya ang buhay ko kay John. Sa pagkakataon na yon, masaya ako kasi iniisip niya lagi ang anak ko. Wala naman akong ibang gusto. Kung may taong magmamahal ulit sa akin, ay tatanggapin kung ano at sino ako, lalo na yung anak ko. Umabot na nga ng mahigit 3 taon ang pagsasama namin ni John. Napag-usapan na namin ang about sa kasal. Pero sa kadahilan ng sobrang busy siya at tumuting ang point na nag-lockdown dahil sa COVID, ang business niya ay humina. Hindi na stable at naapektuhan din ang sahod niya. Pero sabi ko, kaya natin yan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Sabi ko kay John, matatapos din ito at magiging okay ang lahat. 6 months later, naging okay naman na. Bumalik na sa normal ang buhay namin at ako naman pumasok pa rin sa trabaho hanggang maiba akong naramdaman. Nahihirapan akong huminga at sumakit ang ulo ko at katawan. At dali-dali naman siyang dumating kasi tinawagan ko siya kaagad. At kinausap ako, sabi niya, dalhin ako sa ospital. Sabi ko, huwag na. Kailangan ko lang magpahinga. At binilhan niya ako ng Jollibee. Kasi I want to eat Jollibee. Binilhan naman niya ako at sinabi ko na din sa kanya na dumaan sa isang pharmacy. Katapos nakabili na nga ng pregnancy test. Umuwi na ako sa bahay, nagpahinga at kumain. Kinabukasan, nag-test na nga ako at laking gulat ko. Positive. My God, I have another baby. Wala sa plano namin ni John na magka-baby. But nandiyan na, need ko itong ipagpatuloy at alam ko naman na kaya niya kaming buhayin at masustentuhan ang pangangailangan namin sa araw-araw. Dumaan ang ilang gabi bago ko sinabi kay John na buntis ako. Pinaalam ko muna sa lahat sa pamilya ko at okay naman sa kanila. Tanggap naman nila si John.
bukod sa mabait, nakilala na din nila. Kaya sinabi ko na kay Jan, buntis ako. Jan, buntis ako. At nagulat din siya. Masaya daw siya kasi magkaka-baby na kami. At ano ang gusto ko, ibibigay niya. Nakita ko naman sa mga mata ni Jan na excited siya. Naglilihi na nga ako kung ano ang mga gusto ko at gusto kong kainin, binibili niya. At di niya ako pinapasok sa work. Sa bahay na lang ako. Kain, tulog, pasyal, pag day off, minsan nagbi-beach kami, bonding time, puntang mall, kain, labas. One day, napaisip ako habang lumalaki si baby sa tiyan ko. Gusto kong umuwi ng Pinas kasi na-miss ko na ang anak ko. At tagal na din akong di nakakauwi sa amin. Kaya pagkagabi noon, kinausap ko si Jan. Kung pwede bang sa Pinas na lang ako manganak. Iba kasi talaga pag nandyan ang pamilya mo. Mag-aalaga sa'yo. At sobrang miss ko na ang anak ko. Di na kasi nakauwi kasi nga lockdown. That time, sabi naman ni Jan, okay, ikaw yan. Ikaw ang bahala kung ano ang makakabuti sa'yo. Don't worry, andito lang ako. Sumusuporta sa'yo. After 1 week, bumili siya ng ticket pauwi ng Pinas. Dumating na nga ang time na uuwi na ako sa Pinas. Hinatid niya ako sa airport, sobrang iyak ko kasi mamimiss ko si Jan at matagal-tagal kaming di magkita at makayakap. Lumapag na nga ang sinasakyan kong eroplano. Di ko alam ang nararamdaman ko. Sobrang saya ko. Nakita ko ang mga bahay malapit sa airport at mga ilaw sa kanya-kanyang tahanan. This is it. This is my country. Sigaw ng puso ko. Halong emosyon ang naramdaman ko. Sa gayon, excited na akong makita at makayakap ang anak ko. Nang nakita ko na ang sumundo sa akin, agad kong nakita ang anak ko. Napaluha ako sa saya kasi almost 40 years di ko siya nakita at mayakap ng personal. 2 months pa lang siya nang iniwan ko siya. Minsan napaisip na lang ako ng pagsisisi kasi di ko siya naalagaan. Pero ginawa ko naman yun para matustusan ang pangangailangan niya. Umuwi na nga kami sa kaming bahay. Naging masaya ang pag-uwi ko
At simula naman sa araw-araw, tumatawag naman si John. Nangungumusta kung ano ang kinakain ko at namimiss niya daw ako. 2 times a month siyang nagpapadala para pang pa-check up ko at gastusin sa araw-araw na buhay. Dumating na ang araw ng panganganak ko. It's a girl ulit. Sobrang ganda, manang-mana kay John. Ang mata, ang mukha, halos sa kanya lahat. Sobrang saya ko. Napaka-cute na baby and super healthy. Thanks God. Sobrang saya namin ni John. Nakita niya ang baby, tuwang-tuwa siya. Sabi niya, soon makaraga din kita. Nakalabas na kami sa ospital, nasa bahay na kami. Masaya ang panganay ko. Nakita niya ang baby sister niya. Lagi niyang kinikiss at niyayakap. After 2 months, akong manganak, nagpaalam si John. Nagpaalam siya sa akin na uuwi muna sa India kasi magpa-opera siya ng kaliwang mata niya kasi laging sumasakit at di makakita. Hirap na siyang mag-drive kaya pumayag ako. Nang dumating na siya sa India, biglang nagbago. Halos di na tumatawag at di na nagpapadala. Minsan nakatawag, kaso sinasabi niya na walang signal sa village nila. Hanggang umabot na sa point na parang naulit-uli ang nangyari sa akin. Grabe ang iyak ko. Naiiyak ako palagi sa tuwing natutulog na ang mga anak ko gabi-gabi. Kasi di ko alam saan ako kukuha ng pangsustento ng mga anak ko. At paano ko sasabihin sa pamilya ko ang nangyari. Nahihiya na ako. Nahihiya na talaga ako sa pamilya ko.
ka-OLR, sa pinagdaanan ko, nahihiya man ako sa pamilya ko. Pero nananatili akong magiging matatag. Hindi nawala ng pag-asa. At umaasa pa rin na magiging okay kami ni John. Kaya para makaiwas sa stress, pumunta ako, nagbakasyon sa mama ko sa probinsya. Kasama ang mga anak ko, gusto kong mapag-isa. Hinihintay ko lagi kung kailan tatawag ulit si John. Nagsimula na nga ang panibagong pagsubok ng buhay ko. Nagtiwala, nagmahal. Ngayon, nasaktan ulit. Lord, bakit ba nangyayari sa akin to? Tao lang din ako, nagmahal ulit. Pero bakit maling tao ang napupuntahan ko? At maging masaya na araw na pagsasama namin ni John, ngayon ay isang masamang bangungot na lang. Ito na ba ang huling buhay ko? Kasi ayaw ko nang mabuhay. Ang sakit-sakit. Di ko alam paano bumangon uli. Buti na lang, mabait si Lord sa akin. Sa kabila ng lahat, nandyan ang mga kapatid ko. Tinatayo ako magpakatatag ulit para sa anak ko. Dalawang buhay ang umaasa sa akin. Kaya let's move on again. I tried to move forward. Di na ako umasa kay John ako. Nakilala ko siya kung saang lugar ako pinanganak. Siguro sa tagal ng panahon at sa daming pinagdaanan ko, bakit kami pinagtagpo? Siya na ba kaya ang huling bubuhay ng pag-ibig ko? Kahit na ayaw ng pamilya ko, nagmahal uli. Gusto kasi ng pamilya ko na mag-abroad ulit ako. Ang hirap magdesisyon sa pamamagitan ng ayaw ng mga magulang mo. Ano ang pipiliin ko? Pamilya ko o pag-ibig ko? Ngunit naawa ako sa mga anak ko. Iiwan ko ulit sila. Masakit sa akin bilang isang ina na malayo sa mga anak, lalo na 2 na sila at puro babae pa. Hirap ipagkatiwala sa iba. Kahit kapatid mo pa yan, iba pa rin talaga pag ikaw mismo ang mag-aalaga sa mga anak mo. That time, naging matigas ang ulo ko. Lahat, inaway na ako ng mga kapatid ko. Kinamuhian, pinagsalitaan ng di maganda. Pero pinaglaban ko pa rin si Ron. Siya ang nagbigay lakas para mabuhay uli at di mawalan ng pag-asa.
bukas ang puso ko para kay Ron. Masaya kami sa isa't isa kasama ang mga anak ko at sobrang mahal niya ang mga anak ko. Tinuring niyang tunay na mga anak. Ngayon, 1 year and 6 months na kaming nagsasama. Puno ng pagmamahal at ligaya kasama ng mga anak ko. Nagmahal ulit ako at umaasa na maging mabuting ina at mabuting asawa at maging mabuti namang ama sa mga anak ko, si Ron. Umaasa ako na si Ron na ang magiging ama ng mga anak ko habang buhay. Lahat ng sinasabi ng pamilya kong masasakit, binabaliwala ko. Ang importante, kasama ko ang mga anak ko at kailanman di na kami magkakahiwalay pa. Mahal ko ang pamilya ko, pero kinamuhian nila ako. Pinagdarasal ko na lang na maging okay ang lahat balang araw. Sa gayon, patuloy ang pagsasama namin ni Ron. Kasama ang mga anak ko. Ang panganay ko ay nag-aaral na at ang bunso ko naman ay 2 years old. Kahit simpleng buhay ipinagkaloob ni Lord sa amin, nagpapasalamat pa rin ako. Masaya kami, basta magkakasama kaming buong pamilya. Kailanman di ko pinagsisihan anuman ang binigay ni Lord na pagsubok at nalalagpasan ko rin. Magtiwala ka lang at kumuha ka ng maging inspirasyon para patuloy pa rin ang buhay at laging magdarasal. Para sa lahat ng mga nagmamahal at nasaktan, huwag bibitaw. Hanggat may buhay, may pag-asa. At magmamahal ng tunay, kahit ano at sino ka pa, tatanggapin ka. Laging bukas ang puso mo sa mga taong handa kang mahalin. Life is too short. Always be kind and happy. Spend your time with your loved ones. Happy Valentine's Day sa lahat ng nakikinig sa Online Love Radio. Maraming salamat po sa DJ na nagbasa ng aking liham at sa lahat po ng nakikinig sa OLR. Please pakiplay ang kantang Muling Binuhay Mo by Shamara. Ang inyong sender, Myla of Davao de Oro, Philippines. Ang nagbigay
piling ko ikaw ngayon'y naririto. Muli binuhay mo ang puso't isip ko na dati ay nag-iisa't ayaw na sa mundo. Ngayon ay kahit saya pagkat kapiling ko ang tulad mo sa'kin nagmamahal ng totoo. Muli binuhay mo ang puso't isip ko na dati ay nag-iisa't ayaw na sa mundo. Ngayon ay kahit saya pagkat kapiling ko ang tulad mo sa'kin nagmamahal ng totoo. Muli binuhay mo. Dear